O, bulaga. Ayan, nagulat kayo, ano, akala nyo ako lang yung nandiyan. O, si Roque, tingnan nyo. Masaya, pinapakita na masaya siya doon sa ano. May sinasabi si Roque dito, ano po, mga kababayan, at ito yung unang pag-uusapan natin dito sa Birahan PH, mga bossing, no? Madami sa atin ang nakapanood nung mga balita po na si Roque daw ho, mga bossing, ay inaresto. 'Di ba? Naalala nyo kung yung mga bilyonaryo news ipinakita nila? Humbakla, sabi ni Virgie Badiola. Ngayon no, merong pasabog si Roque, mga kababayan. Ewan ko kung otot o kung ano yung pasabog ni Roque. Sabi niya dito, eroplanong dapat sasakyan niya daw, no? Eroplanong dapat sasakyan ni Roque, may Pilipinong militar na umano'y espiya. Siguro nakakaramdam na siya na may mga umaaligid at sumusunod sa kanya. Ano naman kung meron? Ano ba balita dito, no? Sabi ni Roque, may nagre-record sa akin. Sinabi ni Attorney Harry Roque sa isang live na may nag-iispiya umano sa kanya sa eroplano na dapat niyang sasakyan papuntang Vienna, Australia. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit hindi siya natuloy. So, hindi, tingin ko hindi totoo to, mga bossing. Ayon kay Roque, nakuhanan siya ng naturang espiya ng 10 segundong video batay sa mga autoridad. Mga bossing, meron dito balita, no? Na kaya daw po hindi tumuloy si Roque at kaya daw po hindi natuloy yung kanyang flight ay dahil daw po dito, ito sinasabi mga bossing, pakita ko lang ho sa inyo. Ito yung sinasabi, okay Roque. Ayan. Before his Vienna flight was halt, no? Roque lost court bid to stop removal from Netherlands. Nasaan ba yun? Ito ba yun? Ayan. Before his Vienna flight was halt, no? Roque lost court bid to stop removal from Netherlands. Sabi dito, Harry Roque was saved from flying to Vienna because he invoked, no, his doctor's advice. But before all this went down, he filed a court case to stop the Netherlands from sending him to Austria, no? Kaya daw hindi itinuloy kasi nga idinahilan, iniarte yung kesyo hindi ako pwedeng lumipad, hindi ako pwedeng pumunta dito, hindi ako pwedeng sumakay ng eroplano. Pero may nakita tayo mga bossing, dala-dala ni Roque, sandamakmak ho yung mga maletan dala No? Kumbaga ready na Roque said the Netherlands where he applied for asylum told him that under the Dublin regulation, he should have sent his application to Austria because it had issues his Schengen visa for entry to Europe. Paano kaya pumasok si Roque? Bakit may problema daw? Wala na palang passport. Wala na. No? Roque filed an appeal, no, claiming he is covered by the exemption to the rules because applying this would have disproportionate effect on his life. He said he was giving legal advice to former President Rodrigo Duterte even though he is not the Council of Ayaw nga pasyonin ka ng mga Duterte na Ano sinasabi mo? Nagbibigay ka ng legal advice. Mga kababayan, di ba ano sabi ni Koopman? Ayaw makita si Roque ng dating Pangulong Duterte at ayaw tumayo ni dating Pangulong Duterte na si Roque ang magiging lawyer. Naalala niyo ho yun? Ipinagpipilitan na lang ho talaga ni Roque, mga kababayan, yung kanyang sarili doon sa mga DDS. Bakit to? Dahil ho, mga bossing, doon yun yung naratibo niya sa Netherlands kung bakit siya umalis ng Pilipinas. Kapag binitawan niya huyang naratibo na yan, mga boss chief sir, mabubuko at posible malaki ang tsansa na ma-reject yung kanyang asylum na hinihingi. Bakit to? Kasi yan ho yung pinipilit niya na kaya daw ho siya pinipilit makuha iuwi sa Pilipinas dahil daw po doon sa sobrang pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte. Pero alam naman ho nating lahat, mga kababayan, kung bakit tumakas si Harry Roque ng Pilipinas ay dahil po
doon po sa hindi niya maipaliwanag na mga kaperahan. Biruin mo from 5 million tapos biglang talon in 2 years ng 65 million. Ang laki ho, mga kababayan. Yun, ang sabi sa kanya, o sige nga, dalin mo yung dokumento mo sa susunod na mga hearing na pagpapatunay na talagang nakabenta kayo ng lupa kaya biglang nagtaas o biglang lumaki yung kaperahan mo. Eh tingin ko, walang ipapakita si Roque. Tumakas na lang ho. Di ba Joel Q ng Cereza Force, Annalisa Oso, at Viola G at Benj Uy? Tumakas na lang mga kababayan. At doon po nagsimula ang pagkawala ni Harry Roque sa Pilipinas. Nag-backdoor. Di na umattend. Oo, sabi ni Ma'am Dukha, hindi na umattend si Harry Roque. Yun pa lang ho yun, mga kababayan. Di ka, kalaunan ho, mga boss chipa mo, Serrano, lumabas din yung kanyang kaso. Patungkol naman ho doon sa human trafficking na si Alice Guo ho, ay nandoon na sa loob, mga kababayan, ng oblo at guilty na po. At ang hatol ay habang buhay na rehas ho, mga boss. Tingin ko, halos parehas na parehas yung sasapitin ni Harry Roque kagaya po nung kay Alice Guo. Di ba BMB Kimchi? Boss Mark, shout out po sa lahat ng BMB family at shout out din po sa Cereza family. No, sino ba yung mga hindi diyan? Naku, wala. Oy, paumanhin ha. Ito saglit lang. Paumanhin ha. Kasi si Jordan G nasa bakasyon, no, nagpaalam sa akin. Pero bukas babalik na 'yan. So, kapag kayong mga walang diyan, mga walang kulay, kukulayan kayo ng pagbalik na pagbalik kasi busy din ho talaga, daming ginagawa nun sa Team MR . Ngayon, mga kababayan, no? Kaya hindi po talaga maiwanan ni Harry Roque yung naratibo niya na sobra ang suporta niya sa mga DDS. Di ba? Pero nakita nyo, ipinagtatabuyan na siya ng dating Pangulong Duterte. Ano sabi sa kanya? Roque, asikasuhin mo na lang yung asikasuhin mo na lang yung kaso mo doon sa Pilipinas. Pero ito ho ang masaklap, mga kababayan. Isang ka-DDS niya din na si Sal Panelo. Gustong makulong si Roque. Di ba? Nagbigay ng komento si Panelo. Bahala siya dyan. No, buhay niya yan. Gustong makulong si Roque. Biruin mo yan. Pero simula pa lang naman po sa umpisa, mga kababayan, kahit magkasama na sila sa DDS, talagang kontrapelo na itong dalawa na ito . Kontrapelo na ho yan dalawa . Si Sal Panelo at si Atty. Harry Roque. Tuloy ko to ha. His lawyer argued that Dutch authorities failed to consider his medical record before clearing him for travel and that his physician assessment carried greater weight than the examination of immigration doctor, but his bid for an injunction was denied. After this, he packed up his belongings and prepared to fly to Vienna. Ang gusto lang namin, Roque, alam mo kung umuwi ka. Ipaliwanag mo. At hindi po natin siya pinapauwi para lang makulong. Gusto natin malinawan, mga kababayan, tayong lahat. Malinawan ho. No, ipaliwanag niya. Kasi wala naman Wala siyang pagpapaliwanag po doon sa mga kaso, doon sa mga human trafficking. Wala siyang pagpapaliwanag doon sa kaperahan na kailangan niya ipaliwanag doon sa Kongreso. Basta tumakas na lang ho. Tapos, ayun, pupunta doon sa Netherlands, hihingi ng asylum at ang sasabihin ay, kaya po ako ginigipit ng Pilipinas kasi po todo ang suporta ko sa mga Duterte. Akala niya yata, mga bossing, hindi magtatanong ang Netherlands sa Pilipinas. Oy, bakit ba itong si Roque ay humihingi ng asylum sa amin? Syempre ang dali-dali para sa Pilipinas na ipakita ho agad yung mga ebidensya kung bakit lumabas siya ng Pilipinas.